16 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Magpapatuloy tayo sa ating pagbubulay dito po sa bahagi ng aklat ng Isaiah, Kapitulo 6, at babasahin ko talatang 5. Ang sabi po dito, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Malinaw ang pag-amin ni Isaiah sa kanyang sarili. Ako ay isang makasalanan, sabi niya. Sa kabila ay ang sinasabi niya sa ibang translation, ako ay may maruming labi. Ako'y masama, napakasama. Alam niyo, pag nakikinig tayo, binabasa natin itong Isaiah, madali nating matanggap yung kanyang sinasabi. Pero kung tayo ang nagsasalita nito, napakasama ko, rumi ng aking buhay, marumi ang aking labi. Nako, ang hirap aminin yan, no? At hindi basta-basta natin nagagawa yan. Subalit yun ang katotohanan. Gayon na lang ba, ang sabi ng iba gayon na lang ba talaga, Pastor? Napakasama ba talaga natin na wala na tayong kakayahang gumawa ng kahit anong kabutihan at puro na nga lang ba kasamaan? Well, ang sagot ng salita ng Diyos ay yes, oo. Maliban na tayo nga ay ipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At iyon naman ang layunin ng Panginoon sa kanyang pagparito, kaya may Pasko. At hindi lamang Pasko, hindi lamang siya ipinanganak o Pasko ng kapanganakan, meron din siyang Pasko ng pagkabuhay. Kailangan tuloy-tuloy yung storya, ha? Hindi lang nagdiriwang tayo dahil ipinanganak ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ay namatay din. Lumaki siya, hindi siya nanatiling sanggol. At nabuhay siyang muli mula sa mga patay, nagpapakitang nagtagumpay siya sa kanyang layunin na tayong lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon nga ng kapanganakang muli na ibinibigay o ginagawa sa atin ng Espiritu ng Diyos kung tayo ay
magsisisi sa ating mga kasalanan at sasampalataya kay Jesus, tatanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon lamang nagkakaroon ng tunay na pagbabago. So kaya sabi ko nga ay magiging makabuluhan lamang, no, ang pagdiriwang ng Kapaskuhang ito kung si Jesus talaga ay tinatanggap natin o nasa ating buhay, ano. Mahirap naman na umattend ka ng birthday party nang wala naman yung birthday celebrant doon. Ewan ko kung magagawa niyong kumanta ng happy birthday. Pero ngayon marami po ang nagdiriwang, ganun nga ang nangyayari. Kung ano-anong selebrasyon, handaan, mga dekorasyon. Pero si Jesus wala naman doon, di ba? So, ang mahalaga sa panahong ito ay makita natin kung gaano tayo kasama sa harapan ng Diyos. At sabi nga, walang maituturing na anumang uri ng kabutihan sa sarili nating lakas. Karaniwan, marami ang mag-o-object dyan, no? Mag-o-object tayo dyan. Sasabihin natin, hindi naman siguro ganun kasama, pastor. Tao lang naman tayo. Imperfect. Nagkakamali. Minsan. Pero may kabutihan rin naman, di ba? Well, yan po ay isang sinasabi na vain delusion o a false opinion of ourselves. Sabi nga po ni John Calvin. No? Napakaganda ng kanya sinabi sa kanyang commentary dito sa verse na binasa natin. Sabi niya, our life, therefore, until our minds earnestly draw near to God, is a vain delusion. We walk in darkness and can with difficulty distinguish truth from falsehood. But when we come into the light, it is easy to perceive the difference. So, when God draws near to us, He brings light with Him, that we may perceive our worthlessness, which we could not formerly see, while we entertained a false opinion of ourselves. Kaya mahalagang magbasa o makinig ng salita ng Diyos para makita mo sino ka nga ba talaga sa harapan ng Diyos. Hindi yung maniniwala ka lang sa sinasabi ng sino man o ng isip mo na kung minsan bilib na bilib ka sa iyong sarili. Kasi nga, nasasanay tayo at nasisiyahan tayo na mamuhay ng nasa kadiliman. Nung tayo ay hindi pa nakakilala kay Jesus, well, tayong lahat nasisiyahan, di ba? Sa buhay na makasalanan. Biyaya at awa ng Diyos na ipadala niya ang liwanag ng kanyang salita para makita natin ang Diyos. Lahat tayo, dumating sa punto ng ating buhay, ay meron tayong narinig o na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Diba? At sa araw na yun, namulat ang ating paningin, ang ating puso't isipan, nagkaroon ng kaliwanagan, nakilala natin ang Diyos, nakilala natin si Jesus, at naging mas malinaw sa atin kung sino nga talaga ang Diyos na sinasabi ng kanyang salita. Liwanag din ito, hindi lamang para makita natin ang Diyos, kundi para makita natin ang sarili natin. Kaya mahalaga na sa bawat pahina, sa bawat talata, ay tingnan natin ano nga bang sinasabi nito tungkol sa Diyos at ano rin ang sinasabi nito tungkol sa ating sarili. Di po ba? At doon hindi tayo pwedeng magkamali. Liwanag din ito para makita natin kung gaano tayo ka-desperately in need of His grace. Buti na lang, no? Buti na lang sa pagpapatuloy ng pagbabasa natin dito sa Isaiah Kapitulo 6, hindi hinayaan ng Diyos si Isaiah sa kanyang maruming kalagayan. Makikita natin sa versikulo 6 hanggang 7, ang biyaya ng Diyos na naglinis sa kanyang mga kasalanan. Sabi po dito, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Well, ang ipinapakita ng mga
paglalarawang ito na ginawa ng Serafin kay Isaiah, lahat po ng ito ay nagtuturo sa atin para makita po natin kung gaano nga kalaki ang pangangailangan natin sa pagliligtas ni Kristo. Iyon na po yung larawan nito. No? Ang ipinapakita nito, malilinis tayo sa ating mga kasalanan dahil kay Kristo. Okay? Kasi nung panahon yun, wala pa naman si Kristo, kaya kailangan maglarawan yung Serafin ng baga na kanyang idinampi sa labi ni Isaiah. Labi kasi nga, sabi natin nung nakaraan, iyan ang nagpapakita ng karumihan natin sa buong pagkatao na natin, sapagkat kung ano lumalabas sa labi natin, yun laman ng puso natin. At kung ano ang kondisyon ng puso natin, apektado nito ang lahat ng bahagi ng ating katawan. At sinasabi nga ni Isaiah, ako yung makasalanan. Di po ba? Ganun din naman tayo, ipinapakita sa atin dito ngayon na talagang kailangan natin si Jesus. Kaya nga tayo nagdiriwang. No? Pero kung hindi mo naman naiintindihan ito, paano ka nagdiriwang? Iyon ang ating tanong sa Kapaskuhang ito. Mahalagang maintindihan natin na ang Panginoong Jesus ay natatanging banal, no, na nanirahan sa mundong ito, naging tao na katulad natin, perfectly pure, walang bahid, kahit mantsa man lang ng kasalanan. Siya lang yung tao na katulad natin, na namuhay sa mundong ito, na walang anumang kahit anong uri ng kasalanan. At siya lang ang karapat-dapat lumapit sa presensya ng Diyos. At hindi lang siya tao, He Himself is the Holy One na nakita nga ni Isaiah dito sa chapter 6, pero sinabi ni John doon sa chapter 12 verse 41. No? Kanyang binanggit yung mga daladalang mensahe ni Isaiah, tapos sabi niya doon sa John 12:41 ay napakatindi ho ng kanyang kapahayagan sa atin doon. Sabi nga, Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about Him. No? Ang Panginoon, ang Diyos na nakatagpo ni Isaiah, si Jesus. At nung nakita nga ni Pedro din, di ba, ang kamanghamanghang kapangyarihan ni Jesus, sabi po sa Lucas Kapitulo 5, talatang 8, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, parang si Isaiah din, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako. Buti na lang hindi siya lumayo. Buti na lang hindi siya tinalikuran ni Jesus. At ganoon din naman ang marami sa atin. Buti na lang hindi niya tayo ipinagtabuyan kahit na ang dumi-dumi, ang baho-baho. Pasensya na kayo sa aking description. Talagang ganoon ang sinasabi ng salita ng Diyos. At nakakadiri talaga ang kalagayan natin dahil sa kasalanan. Kung nag-iisip tayo, bakit kaya ang Panginoong Hesus sa sabsaban pinanganak, ang baho-baho doon, di ba? Kulungan ng hayop yun. Tapos wala kang makitang magandang anumang bagay na naroon. Isipin mo na lang kung ano ang tingin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Mas mabaho ka pa doon sa sabsaban, di po ba? Ang pinapakita talaga doon, kahit anong baho pa ng sabsaban niya, kahit anong baho pa ng kasalanan na meron tayo ngayon sa harapan ng Diyos, lumapit siya sa atin. Hindi niya tayo pinagtabuyan. Siya yung lumapit sa atin. Si Kristo lang ang may malinis na mga labi, may malinis na isip, may malinis na puso, may malinis na kamay, may malinis na paa. At naparito siya para linisin ka rin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo ang kaparusahan na dapat sana tayo ang tumanggap. Kung isipin po natin kung ganong kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa atin, ako po talaga naman, sukdulang pagmamahal ng Diyos. Ang sabi nga po. At talagang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na walang iba na ating Panginoon at tagapagligtas upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi po mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3, talatang 16. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo. Ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim, at
Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muling nagpapakumbaba sa iyong harapan. At sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami dahil sa dakila mong pagmamahal na iyong ipinadama sa amin sa pamamagitan ni Jesus. Ibinigay mo siya. At kaya naman kami ay talagang nagdiriwang ng Kapaskuhang ito dahil napakalaking biyaya at awa mo ang aming tinanggap. Kami ay makasalanan. May karumihan, napakasama ng aming pamumuhay, subalit hindi mo kami pinarusahan. Sa halip, gumawa kayo ng paraan upang kami ay maligtas sa tiyak na kapahamakan at mapatawad sa aming mga kasalanan. Kami pinalaya mo dahil sa katotohanan na iyong ibinigay sa amin si Jesus, nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At nawa po ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng ganitong realization na malaki ang aming pangangailangan sa biyaya mong ito. Si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, mabuksan ang aming puso at tanggapin siya bilang Panginoon ng aming buhay. Susundin namin ang iyong mga salita, hindi lang namin pakikinggan. Tatalikod na kami sa mga gawa ng kasalanan, pagsisisihan namin ang lahat ng ito. At kikilalanin namin na walang ibang tagapagligtas, ni hindi namin kayang iligtas ang aming sarili sa pamamagitan ng aming mga kayamanan o tagumpay o kaya naman ng mga mabubuting ginagawa na inaakala naming mabuti, pero sa lahat ng ito, Panginoon, hindi ka tanggap-tanggap. At ang tanging tagapagligtas ay si Jesus. Iyan ang aming pag-asa sa aming ekonomiya at maging sa kalagayan ng aming mga minamahal na kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ikaw ang Diyos sa buhay ng bansang Pilipinas at dalangin namin makatagpo ka ng bawat isa. Ganon din sa aming mga tagapakinig ngayong umaga, dalangin ko si Nona Belen, bigyan mo ng kalakasan, kagalingan na kanyang inaasam. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, hipuin niyo po ang mga may sakit na katulad po niya sa mga oras na ito. Kagalingan po'y kanilang tanggapin, katulad ni Anwil Palencia. Hayaan mong maranasan niya, Panginoon, ang iyong pagkilos, paghipo sa kanya sa mga oras na ito. Iunat niyo pong iyong mapagpalang kamay at bigyan niyo ng kagalingan ang batang ito, Panginoon. Dalangin ko rin ang kalakasan kay Kuya Boy at kay Ate Feli sa Madridejos at Espiritu Family. Patuloy na ikaw ang kikilos sa kanilang buhay. Dalangin kong lalo pang lumalim yung kanilang pakikipagrelasyon sa iyo at gabay mo, pag-iingat mo at probisyon ay maranasan po nila. Si Kuya Ram Desposado, maging si Loren, si Lucas at si Teresa Morelos, dalangin kong patuloy mo rin bibigyan ng kalakasan, kalusugan, kagalingan mula sa mga ubo at sipo na kanilang pinagdadaanan ngayon. Kasama na rin ang aking dalangin para kay Glenda at kagalingan sa kanyang karamdaman ng scoliosis at thyroid. Mabuting kalusugan at lakas para din kay Mark Joshua, Espiritu, kay Paul Daniel, Espiritu, patnubay mo, pag-iingat at karunungan mo, O Diyos, sa pagkuha niya ng exam. Si Merari Lay, dalangin ko rin ang iyong guidance, protection, at maging provision at wisdom, no, sa kanyang training na ginaganap ngayon sa Vet Hospital. Salamat po na ikaw ang Diyos na gumagabay sa kanilang buhay, pagpapalay patuloy nilang tanggapin, at maging kay Ate Glenn, kay Kuya Tisoy, sa Avino Family, sino man yung gumagawa ng masama o laban sa kanila, ay dalangin naming makakilala nawa, Panginoon, sa iyo at huminto na sa paggawa ng masama. Dalangin din po namin si Nanay Vicenta sa kanyang kalagayan, Lord, agkaroon na naman ng sugat sa bandang kanan ng sakong kanyang paa. Sa ngalan ni Jesus ay dalangin ko na maranasan niya ang lakas na nanggagaling sa iyo
at kapayapaan din, ma-overcome niya yung stress na dulot nito. At sa ngalan ni Jesus, dalangin ko maghilom ang kanyang sugat at maging maayos ang kanyang kondisyon. Salamat Panginoon, tunay na nagtitiwala kami na sa lahat ng aming mga kahilingang ito, kasama ng lahat ng aming mga tagapakinig, hindi ko manabanggit yung kanilang kahilingan, pero alam mo ang lahat ng ito, dinadala po namin sila sa iyong paanan. Panginoon, maluwalhati ka, mabigyan ka ng karangalan sa buhay ng bawat isa, at tanggapin po nawa ng bawat isa ang kanilang mga kahilingan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito ay aming dalangin. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng panalangin. 1116